So ngayon mga kalapatids, bago ko sa inyo ipakita yung mga flyer ko and then yung nag-overall champion ko, gusto ko munang ipakilala sa inyo yung Lofman na humahawak ng mga kalapati ko dito. Ayun. So kung mapapanood nyo sa vlog ko, si Kambal. Ayun. So pwede mo siya tol tanungin kung ano ba yung nagiging style niya at pamamalakad niya sa pagkakalapati namin dito. Ayun. So bale yun, si Kambal. So, bigay mo to. Ito yung pinaka isa sa mga utak dito sa Guaps TV official. Ayun. So, Idol, paano yung mga ginagawa mong preparation para sa mga flyers nyo pag lalo't ikakarera nyo na? Sa pagkakarera po namin, monitor po talaga. Ayun. Kailangan mo po nakasubaybay ka sa ibon kung may kulang ba sa ibon mo o may kailangan ka bang ibigay na gamot. Pangalawa, yung sa oras ng pagpapatuka. Ayun. Ang oras ng pagpapatuka po namin, 9 sa kapor. Bawal po mag-iba ng oras yan kasi po magbabago po yung kondisyon ng ibon mo. Once na maiba ka po ng oras sa pagpapatuka, yung kondisyon po ng ibon mo, mababawasan na po. Ayun. Tapos, sa pagpaparonda po, kailangan po, kami po ngayon, ang pagpaparonda po namin, maga, tanghali, saka hapon po. Ayun. 3 times a day na po, araw-araw po yon. Tapos sa breeding, paano yung nyo? Sa breeding po, kailangan po napurga namin ng 2 beses yung ibon namin. Tapos more on herbal po kami, kung mapapanood nyo po sa vlog ni Kuya. Talagang puro herbal lang po Herbal binibigay lang, namin. So mga oregano, Opo, gano'n. oregano, Ayun. malunggay, ganun. So bale yan, si Idol Kambal, isa sa mga gumagawa ng gumagawa ngayon ng history sa totoo lang sa Actually siya nakapagpa-champion dito tol Ayun. sa kay Pakito. Ayun. So ito si Pakito mga kalapatids. Actually mga kalapatids, si Kambal talaga yung nakapagpa-overall champion kay Pakito. Ayun. So kasi siya yung nakamonitor dito. Saka yung kwento kasi ng ibon na to, meron kaming mas mabibilis saka mas magagaling na ibon. Oo. Out of 5,000 birds, Ayun, ang dami. yung kalaban nila. Nung time na yun, hindi kami ganun pa seryoso. Kasi yung mga nauuna namin, kumbaga yun yung kwan namin, yun yung muna yung pinupukusan namin kasi nandun kami sa malapit Oo. Si Pakito, kwan siya, lagi siyang pangalawa sa huli. Ganun siya umuwi. So bale, hindi, kumbaga, in short, hindi nyo sila favorite. Kung makikita mo tol doon sa mga video ko, pinaglalaruan pa namin siya. Ayun. Pag dumating siya tol, pinaglalaruan namin siya. Nandyan na pag nandun na siya, siguro mga almost 1 minute. Oo. Tapos, kunwari, pinagagalit-galit namin kasi matapang siya sa sa landing board. Ganon. Ayun, mga kalapatids, bali, ito po yung napag-overall champion namin na kalapate. So, ito po yung tinatawag ko na si Mr. Pakito, na overall champion po siya ng North Derby Race sa 2023. Galing So, ito pong kalapati po na to, throwbackan po natin yung naging laro niya po. So, baka nakikita ka dyan. Ito pong kalapati na to mga kalapatids, hindi ko siya talaga totally, kung makikita nyo dun sa mga nakaraang content ko, hindi namin siya pinupukusan kumbaga sa paghuli o sa pagpasok. So ito makikita nyo po yung kahalagahan ng pagkaklaking natin. So ito pong ibon na to, 5 po sila na inilipad ko po ng winter, out of 5,500 birds yata kung di ako nagkakamali tol. Itong ibon na to, nung first lap niya, madami talaga tol kasi talagang yun ang pinakamalaking club sa amin yung nilalaruan ko lang. And then, siya, nandun siya sa 4,000 plus nung first lap. Kumbaga first lap namin, pabagal siya talaga ng mga unang lap. Ang mabilis yung kapatid niya, na hen. Yun talaga, mabilis, tas malakas na siguro, na-disgrasya, natistis Hindi ko alam kung bata yung naglaro rito o talagang kasi nagulat kami, natistis siya ng first lap sana namin ilalaro. So bali hindi na siya hindi na siya nailipad. So naging 4 na lang yung namin, naging 4 yung panlaro namin. So yung mga unang lap, kaya hindi ako ganun kaprosigido nung mga lap na yon, first lap, second lap, and third lap. Puro kaliwa yung laro namin, papunta ng Pagudpud. Ayun. So pag nakita mo sa clacking namin tol, out of 5,000 birds, nababawasan naman siya paunti-unti ng mga kulang 1,000.
Ganyan, naging 4,000 mahigit na lang nung una, and then sumunod 3,000 na lang pagdating ng third lap. So, yung ibon ko, hindi siya etong si Pakito, lagi siyang nandun sa last 100. Kumbaga kung 3,000 na lang ibon, nandun siya sa pang 2,900. Ang layo pa. Malayo talaga. Kaya sabi ko, sige, uwi ka lang ng uwi. Pinaglalaruan namin siya dito. Oo. Tapos nagkaroon ng twist yung namin, yung winter namin. Ang ginawa ng club, after naming tumatlo ng kaliwa, papuntang Pagudpud, ang last lap namin yata is Bigan. After ng Bigan, biglang binalikwas ng Malig, Isabela. Ang layo, ano? So sabi ko, Pabaligtad. malayo, baligtad na kasi from left, pumunta kami ng right Oo. na never pang natos yung ibon doon. Never nag-training, never na nagtos kami doon sa kanan, and then yung 4 na ibon ko is live pa siya nang nagmalig kami. So nung nagmalig kami, 4 out of 4 tayo. Ang gamit namin noon na loft name is yung Talpak Brothers nga. Hindi ko ginamit yung guap loft kasi para tahimik yung race namin. Oo. So, nung time na yon, pagdating namin ng Malig, nung nag-uwian yung ibon, actually, puro puro hard race Oo. and smash nung time Oo. namin. Every lap, kahit yung sa left namin na 3, Basta pag norte, ano? basta pag norte, every lap namin talaga natatapat na sobrang hirap ng Sobrang pauwian. hirap na pauwi. So, nung Malig namin na yun ang pinakamahirap. Kasi bukod sa binalikwas na yung race namin papunta sa Malig, papunta sa Isabela, galing ng Ilocos, meron pang ulan, tapos madilim ang langit, kapaligiran. So, kung di ako nagkakamali, out of 3,500 birds, ang natira na lang doon na nakapagpauwi sa amin is nasa almost 1,000. Nakakaunti na. So, 2,000 mahigit yung nawala. Nawala. Tapos, nandun pa yung 4 kong ibon. Ayun. Natira pa siya sa 4 ko. So, kumbaga dun sa natira, talagang sabi ko, maganda talaga pag may bloodline yung ibon mo. Oo. Kasi talagang inilalabang Ilalabang ka, ano? So, yung mga contender, medyo nawala talaga. Nawala. Yung mga mabibilis na magagaling sa kaliwa. Talagang maraming nalagas, maraming nawala sa race, maraming nawalang live. Oo. So, pagdating namin ng Tugigaraw, nung Tugigaraw namin, dun sa 4 ko na ibon, ang umuwi na lang dun sa amin is 3. Ayun. So, si Pakito nag-lock, itong ibon ko na to, yung 2, cut off pa. Cut off pa. So, sa madaling salita, isa na lang live ko. Oo. Si Pakito Si na lang. Pakito na lang. Tapos, alam mo, tol, kung ilan ang live namin pagdating ng Tugigaraw, 64 na lang kami. Kakaunti, no? Yung, From 5,000? from 5,000 mahigit, pagdating namin ng piplap sa Tugigaraw, nasa Ubos na. 60 plus na lang kami. Kakaunti na. 64. Tapos, tol, si Pakito, nasa pang 63. Ang layo pa rin. Talagang kulay. Kasi Oo. from kung siya, underdog siya. Oo. Nandun siya sa totoo. pinakadulo. So, tuwan-tuwa na ako sa ibong ko na to kasi nga sabi ko, ba't ganun yung ibong ko na to kahit na smash, mabagal siya, pero talagang talagang umuuwi. Ganun, Oo. sabi ko, iba talaga kako pag yung ibon mo, nakachamba ka ng malakas na breed. Oo. And then yung bloodline nandun pa. Kaya yung batang tuwang-tuwa kami. Ngayon, pagdating namin ng Santa Ana, Cagayan, Cagayan. ang live na lang dito, kung di ako nagkakamali, parang 3 na lang kami eh. Ayun. Si Punong Ministro sa Saragosa si Punong Ministro, si Boss B, tapos ako. Oo. So 3 na lang kami. Magkakaibigan. Oo, pa, no? kaming 3. Ngayon, ang nangyari rito, pagdating namin ng Santa Ana, Cagayan, ganun na naman, same ng mga lap, mahirap. Mahirap. So ang nangyari nun, nag-aabang kami dito, talagang wala. Madalang talaga yung nagpapauwi. Buong Nueva Ecija, Bulacan, madalang yung nagpapauwi. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, nung maka-cut off na ako, siguro mga last 30 minutes, sabi ko sa sarili ko, makapagpauwi na lang yung si PM o kaya si Boss B, Masaya ka na. okay na ako. Kahit hindi na ako, sabi kong ganun. And then, andito nun sila, shoutout kila Paring Bon Percival, nandito sila nun, kasabay kong nag-aabang. Sabi ko kay Paring Bon, pare ka ako, maghihintay pa ako ng 5 minutes. Pag 5 minutes, wala pa yung ibong ko, i-claim na natin, suko na natin. Oo. Wala na tayo, bawi na lang tayo next Next season. season. Doon ka magugulat bro kasi saktong-sakto, after 5 minutes, may Andito nakita siya. ako sa likod tol na parang bumulong